Itong hayop na abante na ito, ang kapal ng mukha niya, nahanapin si Sara Duterte, si Inday Sara. Gusto daw niya humarap dyan sa impeachment na yan, sa maleta impeachment na yan. Ang sabi niya, nasaan ka, Madam President? Bumabaha na nagagalit ang Diyos. Ginagamit mo pang ang Diyos. Gagamitin mo pa ang Diyos sa iyong kasinungalingan. Pakita natin yung mukha ng ang lakas ng loob na gagamitin ang salita o pangalan ng Diyos sa kanyang mga kasinungalingan. Yaan si Abante na hindi siya nanalo, okay? Tineknikal pa nila yung kalaban nila dyan sa distrito niya para maupo sa tulong ng mga bangag. So anyway, ang sabi niya dito, nasaan ka, Madam Vice President? Bumabaha na, nagagalit na ang Diyos. Huy, ang Diyos mo ay si Satanas at saka si Marcos Jr. Huwag mo idamay ang totoong Diyos sa kabulaan mo. Sabi niya, baha na sa buong Luzon. Dahil nagnakaw kayo ng mga maleta kongresista, kayo ng mga maleta kongresista, dahil sa inyo kaya nagkabaha-baha, ayaw niyong panagutin. Ang amo niyong si Sandro Marcos na multi-billion ang iniwan at hindi natapos at kinorakot na infrastructure sa Ilocos pa lang. Sabi niya ba, anong ginagawa ng ating Vice President? Anong gagawin ni Sara? Nasa kanya ba yung pera? Nasa kanya ba ang budget? Siya ba ang may command sa DPWH? Andyan yung butikin yung secretary? Siya ba ang addictus na si Bangag na mag-command na laanan ng pera, ng pondo? Yung mga infra, yung pinagmamalaki ng Vince Dizon. Ano ang eksena dyan? Mga pangako ng hayop na DPWH na yan. Sawak ba ni Sara yung pera? Mag-isip ka nga, gago ka. Abala ang Vice President sa pakikipagkapwa-tao at pagtatrabaho. Hindi katulad ng amo mo. Abala sa pagnanakaw, abala sa panggagago, abala sa pag-aadik, abala sa lahat ng kahayupan. Kita mo, kapupus lang ng amo mo. Ayan, yan, ang amo mo. Yan, habang bumabaha, ano ang sabi ng amo mo? Happy Monday, everyone. Excited to start my birthday. Sabbatical. Sabi niya, no makeup. Yan ang amo mo, Abante. Ang sabi ng amo mo, basahin na natin to, ng amo niya. No makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule, no stress. But, yes to nakaw, yes to baha, yes to kaalputan, yes to kidnapan, yes to gorguran, yes to hakot na pera ng bayan. Diba? Ang kapal ng mukha, sabi niya, just me and Mother Nature. Ayan na nga, Mother Nature. Ayan, ang itsura niyan. Habang kayo ay binabaha. Habang nagpapakasarap, ini-enjoy niya yung mga nakaw na yaman at nakaw na mga properties na hindi pa binabayaran ng state tax o ng property tax ng pamilya niyang. Balikan natin itong si Abante. Sabi niya ba sa Buluson, anong ginagawa natin Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine na meron tayong impeachment court dito, dapat tumarap siya dito. Gago ka uli dahil actually, I'm so fucking tiring, no? Papaliwanag pa tayo. Hindi ako nanood ng impeachment hearing. Napanood ko lang yung AI na pinresent, AI model niya ng mga pera-perang kapjotahan. Magaling talaga ang mga demonyo mambaliktad. Ano sabi niya? Nasaan siya ngayon? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanongin, nasaan ba siya ngayon? Ikaw, nasaan yung mga ninakaw ng mga amo mo? Mga maletagag, nasaan yung tinago ang pera ng bayan? Si Bangag ang may hawak ng pondo. Siya lahat ang may hawak ng departamento ng gobyerno. Bakit si Sara hinahanap mo? Si Sara ba ang presidente? Patalsikin mo o gurgurin mo yung hayop na Bangag na yan. Tagurgurin mo sa pwesto. At nang mapalitan ni Sara Duterte. Habang kayo ay binabaha, nakita nyo sobrang grabe ang mga eksena ngayon. Halos hindi umuusad ang mga sasakyan. Mga nasa Amerika, Europa na hindi nyo alam kung ano na nangyayari sa inyong mahal na inang bayan. Oh, wow! Yan ang buhay nyo mga palangga. Oh, di ba? Mag-swimming. Huwag kayo manindigan. Sige, lumusob kayo sa baha. Ito pa. Oh, ilang bagay na Marikina binaha. Oh. Ang galing. Di ba? Tapos ayaw niyo papatansikin ang mga adik. Ang galing talaga ng Bangag administration, ano? Ito pa. Sasakyang sinuong ng mga baha. Ito na yata yun. Galing. Galing-galing ang Bangag administration. Tapos si Sara Duterte ang hahanapin ng mga yawa at abala sila sa pag-impeach pa rin kay Inday Sara at abala sila sa pamumulitika. Tignan natin si Pader. Ayan, Pader. Nalusong na sila sa baha. Di ba? Ang galing. Nakita niyo ba yan?
Oh, tama nga naman, di pa umabot ng tuhod sa area na yan, ano? Mm. Ayan, lalo na yung mga Bulaan, yung mga Pulboroni, o Baclaran as of 5 p.m. Look at that. Ano ito? Nakita niyo yung Baclaran? The last time na pumunta ako ng Baclaran, that was 2014. Namili ako ng mga, yung kaibigan ko pala, sinamahan ko kasi nagtitinda siya. Namili ng mga damit sa Baclaran, okay? Ganoon pa rin, pero hindi ganitong kaba. Look at that. Dagat na. As of 5 p.m., Baclaran Water Channel sa Parañaque nananatiling yung maganda ng pala balita. Nananatiling malinis sa basura ngayong Lunes. Nananatili pero mataas, baha, di ba? It's the same freaking story, mga darling. Talagang GMA News, talagang may mga talaga may mga pa-cover up talaga no? Itong mga reporter na namugto na ang mata niya sa puyat. Si Ivan Marina, namugto na ang mata, nabaha pa, kawawa ka naman, Dodong. Anday mo ng aibag sa puyat sa bangag. Mag-alsa na kasi kayo at paalisin ang mga bangag. Mag-alsa laban sa mga adik. Monsoon rains to drench parts of Luzon, Visayas on Tuesday. Congratulations! Di ba? O hindi umabot hanggang tuhod na. Yan. Okay, yan ang ang inyong gobyerno ngayon. Manila's North Cemetery, yung mga mahal nyo sa buhay, patay na, binabaha pa rin. Papunta daw yan, 338. Baha sa Manila North Cemetery. Pero patay na, nakahimyang ng inyong mga bata, inyong mga kamag-anak, pinapasok pa rin ng baha. Right? My God, nasarap talaga na buuan ng kape, mga giyawa. Ano pa? Tapos yan natin na ba? Sa Nawan, sa eskwelahan. Nagkalitsi-litsi na ang eskwelahan ng mga kabataan. In fairness, hindi ko naranasan na nabaha ang eskwelahan nung ako'y nag-aaral pa. Sa mababang paaralan ng tralala. Calaw Avenue, all over Metro Manila. Tignan mo, hindi, deserve nyo to. Yeah, deserve nyo, I think, no? Deserve nyo yan, no? Sa buong buhay ko, sa Pilipinas, hindi ko naranasan yung buong baha sa Metro Manila. Espanya, yes. Naalala ko na baha na isang beses ko lang naranasan na hanggang liig. Totoo yun. College days. Hindi ako nagkakamali. Kasi ang tama ba? Correct nyo kung tamang recollection ko. Sa Rotonda kasi mataas na yan. Hindi masyado binabayan. No? From Recto ka. From Quiapo ka. Di ba? Pag akyat mo ng Rotonda, kung papunta ka ng Project 8, Project 7, Project 6. Project 7 at Project 8, diretso doon sa Araneta Avenue. Tama. So, hindi masyado binabahayan pag akyat mo ng gano'n, bigla na naman doon sa Araneta. So, yun yung naranasan ko, naglalakad, walang sasakyan, walang jeep, kasi nga hindi lahat makahaon. Pero hindi buong Pilipinas. Hindi buong Pilipinas na baha. Hindi buong Metro Manila. Kasi kahit pa paano, noong mga panahon na yun, doon may mga kawatan, medyo may kahiyan pa ng konti yung mga kawatan. Hindi nila inuubos yung budget for flood control. Hindi nila inuubos ang budget for infrastructure. Kumbaga kung ngayon ay 99.9% na ninanakaw nila ang budget sa infra, noon siguro 55% lang, 50%, kaya may natitira pang konti.